Mga kapuso, 6 na araw na lang mapapanood na ang sagupang Manny Pacquiao at Jeff Horn sa Australia. Walang sinasayang na oras si Pacman para mag-training sa nalalapit na laban at nanonood naman daw si Horn ng ilang mga naging laban ni Pacman para makakuha ng strategy kung paano ito pababagsakin via knockout. Ayon sa isang eksperto, kaabang-abang ang laban ng isang veterano at batang boksingero sa ring. At live mula sa Brisbane, Australia, may report si Mav Gonzalez. Mav? Cedric, huling linggo na nga ng ensayo ni na pambansang kamao Manny Pacquiao at ang makakalaban niyang si Jeff Horn. At sa ngayon, nagkakaubusan na ng ticket para sa laban sa darating na linggo. Isang linggo bago ang Battle of Brisbane o ang bakbakang Manny Pacquiao kontra Jeff Horn, dumating sa Brisbane, Australia si pambansang kamao Manny Pacquiao. Mainit silang sinalubong ng fans at local media sa Brisbane International Airport. Kasama niya ang misis na si Jinky at ang mga miyembro ng Team Pacquiao. Pasado alas 7 ng umaga kanina, sinimulan ni Pacman ang araw sa 30 minutong pagtakbo ng 5.8 kilometers sa palibot ng hotel. Nasundan pa ito ng 1,000 beses na crunches. Pero kumpara noon, mas mababa na ito sa tig 1,500 na crunches sa umaga at sa hapon na karaniwan niyang ginagawa. Alas 3 naman ng hapon nang dumating si Pacman sa PCYC Gym sa loob ng Suncorp Stadium. Dito nag-apat na round sila ng Australian sparmate na si George Kambosos Jr. Pinagbawalan ng media na kuhanan ng huling sparring session. I'm very fast, but so is Manny. Binisita pa si Pacman ng Brisbane Mayor sa gym. I'm in a situation where Jeff Horn is also a relative of mine, so we've got that. But it's a fight between gentlemen, and that's the great thing about this contest. They're both very humble boxers, and we're looking forward to a spectacular event on Sunday. Namataan din doon si Top-Rank CEO Bob Arum. Magkaiba naman ang naging pahayag nila ni Pacman ukol sa pagtatapos ng kontrata sa Top-Rank. Tapos na yung kontrata with Bob Arum? Yes. Our contract goes through the middle part of 2018. Hindi rin nagpahuli sa paghahanda sa laban ang Australianong si Jeff Horn. Bagamat nasa home court advantage, pag-amin ni Jeff, naninibago siya sa atensyong nakukuha. Mula raw kasi sa pagiging isang guro, ngayon lalaban siya sa harap ng mahigit 50,000 fans para sa WBO welterweight title. From 1,500 crowd size to 55,000, it's a massive jump. To be in a stadium like Suncorp, the Cauldron, who knows? I don't know. I've never been in a situation like that before, but I think the more pressure that's on me for a fight, the better I perform. Mula na unang pumasok si Jeff Horn sa gym na ito noong 2006, nagkaroon siya ng makulay na amateur at professional boxing career. Kabilang na ang pagsali sa 2012 London Olympics. At sa darating na linggo, gagawin niya raw ang lahat para maging kauna-unahang World Welterweight Boxing Champion ng Australia. May record na 16 wins, 0 loss, 1 draw at 11 knockouts si Horn. Hawak ngayon ng 28-year-old Australian fighter ang WBO at IBF Intercontinental Welterweight titles. Nasa 156 pounds pa siya ngayon, mas mabigat ng 9 pounds sa 147 weight limit. Pero wala naman daw siyang problema sa pag-abot ng limit bago pa ang weigh-in. When you're fighting a great champion like Manny Pacquiao, you must be disciplined throughout the entire fight. You know, you can't warm into the fight and you can't cruise at the end either. It's a sheer intimidation that's Manny Pacquiao. I'm not going to let that bother me. His speed is super fast, and his left hand is his powerhouse hand. So I'll be watching all of those three, and if I can avoid them, I'm on my way to winning, hopefully. Susubukan daw nilang gayahin ang laban ni Pacquiao kay Juan Manuel Marquez kung saan napabagsak siya ng Mexicano. The Marquez knockout has definitely been probably our main point. Marquez has fought Pacquiao brilliant, like the best anyone has fought Pacquiao. So he's someone that we have looked at a lot, and to land the same punch that Marquez did in the fight, which is that big overhand right, that's definitely what we'll be looking for. Inaasahan ng Top-Rank na mapupuno ang Suncorp Stadium. It's unbelievable. It's absolutely tremendous to have an audience like this. We're expecting over 50,000 the day of the fight. Ngayon pa lang, kanya-kanya ng opinyon sa laban ng Pacman Horn ng ilang boxing analyst. Sa palagay ng international boxing referee at analyst na si Attorney Dan Rex Tapdasan, kabang-abang ang sagupaan ng isang veterano at isang bata sa ring. Tingin ko, magandang laban dahil hindi sigurado kung anong Manny Pacquiao ang magpapakita. Yung bang Manny Pacquiao na
nagpatulog, nagpatumba kay Miguel Cotto? O ito ba yung Manny Pacquiao na parang masyadong maingat, kagaya ng mga laban niya kay Jesse Vargas, kay yung rematch nila kay Bradley? Dagdag pa ni Tapdasan, iiral ang home court advantage. Yung hometown advantage nung Jeff Horn, I think magkakaroon ng parang intangible advantage para sa kanya. Sa tingin ko yung fighting spirit at saka yung focus at saka yung siguro pati durability na rin ni Jeff Horn, medyo mas mas gutom, mas determinado siyang manalo kasi nga lalaban dito sa sarili niyang syudad. Pero mas may malaking bentahe rin daw dito si Pacman. I think ang malaking advantage ni Manny Pacquiao dito, magiging mas kalmado siya. Kasi sanay na siya sa mga big fights. Kasi itong Jeff Horn, hindi pa nakakalaban ng ganito kalaking fight. And yun ang yung sinasabi kong hometown advantage niya. Pwedeng maging disadvantage pagka tinamaan siya ng malakas ng Manny Pacquiao, baka mataranta siya. Cedric, bukas naman magkakaroon ulit ng training ang ating pambansang kamao dito sa Brisbane, Australia. Samantala, sa ngayon ang betting odds natin, yamado pa rin as expected itong si Pacman. 4.75 para kay Horn, ibig sabihin for every dollar na ipusta mo sa kanya ay 4.75 yung babalik sa'yo. Samantala, para kay Manny naman ay 1.20, ibig sabihin naman for every dollar na ipusta mo kay Manny Pacquiao ay 120 ang babalik sa'yo. Cedric? Okay, Mav, home court advantage para kay Jeff Horn at global phenomenon naman ang masasabi natin si Manny Pacquiao. Kamusta yung reception, yung pagtanggap ng mga Australian dyan kay Manny Pacquiao? Alam mo, Cedric, nakakatuwa dito sa Brisbane dahil marami ring Pinoy na nandito. Nakita natin pagdating pa lang doon sa airport noong Sabado, marami ng mga fans ang sumalubong kay Manny. At hindi lang itong mga Pinoy dahil pati nga yung mga Australiano. Kahapon, tumakbo siya dito sa paligid ng hotel, pati na rin kaninang umaga. At nakakatuwa dahil sa bawat kanto na hintuan niya, meron ding mga sumisigaw sa kanya. May mga nag-cheer na Manny, Manny. But of course, kagaya ng sinabi mo, hometown advantage kasi para dito kay Jeff Horn. Kaya ine-expect din natin na napakarami din doon sa 55,000 fans na manonood ang syempre mag-cheer para doon sa kapwa nila Australiano. Cedric? Okay, maliban kay Manny Pacquiao at nakapag-cover ka rin ng iba pang mga nakatunggalingan niya, of course, at sinusundan mo itong si Jeff Horn. Anong masasabi mo dito kay Jeff Horn sa pag-observe mo sa kanya kumpara doon sa mga dati pang nakalaban ni Manny Pacquiao, Mav? Alam mo, Cedric, kanina first time kong ma-meet itong si Jeff Horn at medyo nagulat ako dahil very soft-spoken pala itong si Jeff Horn. Dati nga siyang school teacher kaya yung demeanor niya medyo parang good-mannered, parang good boy. Kumpara dun sa mga dating nakalaban ni Manny, medyo maaangas kasi yung papasok pa lang ng fight, the pre-fight press conferences, ang dami ng trash talk na sinasabi. Hindi ganun. Yun yung main difference na nakita ko dito kay Jeff Horn. Itong si Jeff Horn, sabi nga niya, pati yung kanyang trainer na si Glenn Rushton, sabi nila, magaling naman tong dalawang boksingerong to. So bakit kailangan na mag-trash talk? Kumbaga, doon na lang sa ring, doon na lang sila magtunggali. Pero ito ring si Jeff Horn, mabanggit ko lang, Cedric, doon sa mga nakaraang laban niya, yung estilo kasi niya ay aggressive fighter siya. But then for this training camp, meron tayong mga nakita na mga sparring videos nitong si Jeff Horn kung saan parang defensive yung estilo niya. Kumbaga parang mala Mayweather or pwede rin na Marquez na may pagka-counter puncher. Kaya sabi nga ng Team Pacquiao, hindi nila alam kung panlito lang daw ba ito para ma-distract o maiba yung game plan ng Team Pacquiao. Pero ayon naman dito sa magkabilang kampo kung ano yung mangyari sa darating na linggo, whether it's toe-to-toe o long range ang laban na gusto nila, pareho naman daw nilang napaghandaan. Cedric? Okay, maraming salamat sa iyong report, Mav Gonzalez. Samantala, mapapanood po live via satellite sa GMA Network ang inaabangang Battle of Brisbane, Pacquiao versus Horn. Magsisimula po ang live telecast alas 10 ng umaga sa July 2 at mapapakinggan din po sa Super Radio DZBB.